Isinugod sa ospital ang 7 magkakamag-anak sa Calasiao, Pangasinan. Yan ay matapos silang ma-food poison sa inulam nilang kabute. Makibalita tayo kay Jasmine Gabriel Galban ng GMA Dagupan. Panghihina, pagsusuka at pagkahilo. Ito ang sabay-sabay na naramdaman ng 7 magkakamag-anak sa barangay Mancup, Calasiao, Pangasinan matapos silang kumain ng kabute. Inulam daw ng mag-anak ang kabute. Matapos ang ilang oras, sumama ang pakiramdam ng mag-asawang Alfredo at Marina La Forteza. Mga anak nilang sina Jenny Kasupanan at Melanie La Forteza at ang 3 nilang apo na sina Janine Makatlang, Junel Makatlang at Daniela Ancheta. Agad silang dinala sa ospital. Nagsukal na rin ako. Okay. Ngayon yung mga anak ko, pupunta na tayo sa ospital, sabi nila. Hindi kasi isang isang mangkok ang kinain, 3 kami. Nanay ko, ako, tsaka yung ate ko. Pero sila, ang anak ko, nauna na silang kumain. Sa ngayon, nakalabas na ng ospital ang mag-anak. Ayon kay Aling Marina, ibinigay lang sa kanya ang kabute. Bali, 4 daw yung binigay sa akin eh. O siguro yung 2, may may sira na. Pinili yan, inalo pa rin nung anak ko. Ayon sa health office, food poisoning ang nangyari. Ito ang ikalawang insidente ng food poisoning sa Calasiao mula Hunyo hanggang Hulyo ngayong taon. Kaya nanawagan ng Municipal Health Office na maging maingat at mapanuri sa kinakain, lalo na ng kabute. Meron kasing uri ng kabute na hindi dapat kainin. Baka naman yung pag-prepare nila ay hindi maayos. Kasi yung pamilya lang nila ang naapekto. At saka tulad ng nabanggit nila, dati naman na nilang kinakain. Samantala, lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa isaw burger sample na sanhi naman ang pagkalasa ng 34 na mga mag-aaral ng Nalsian Bacayao Elementary School kamakailan. Positibo sa E. coli bacteria, Staphylococcus at Salmonella ang isaw burger. Ang mga bakteryang ito nagdudulot ng sakit. Jasmine Gabriel Galban, Nagbabalita, Pilipinas.